yung Manila Zoo ay isang lugar na marami nagsasabi na pwede na rin ang trabaho yung successor sa City Hall ng Maynila, pwede na rin sigurong bigyan ng espasyo sa isang lugar na kung pwedeng maaring mabuhay ng nasa tamang lugar at klima ang mga inaalagaang hayop. So, meron na ba kayo naisip na ganito? Kung ako po ay nasa City Hall ng Maynila, siguro ay isipin ko na rin na magkaroon na ng pwesto rin dyan sa inyong lugar para naman yung ating mga namatay nga yung elepante sa init siguro, sa semento. Sa init? So, may mga naiisip ba kayong gano'n? Kasi conservation na rin yung Biglang pinag-uusapan lumabas si natin. Chavez, oh. Oh, di ba? Bakit kaya nag-thumbs up si Sir Chavez? Oh, di ba? Pero nung pag-thumbs up po ni Sir Chavez, bigla po siyang nag-out ang kanyang video, mga kois, mga guys, no? So, klarong-klaro yan, ha? Ipopropose o imunungkahi pa. Imunungkahi daw yan, Senator Francis Tolentino, na ililipat doon yung mga ba? Sir, pwede po ba, sir? Yung ilipat mo doon sa Masungi Jury Reserve Foundation, yung namang mga kasamahan mo diyang mga buhaya. Mga buhayang 10 ang daliri, yun dapat ilipat mo, hindi yung mga hayop dyan na nanahimik lang sa Manila Zoo. Tapos sabihin mo, namatay pa yung si Mali na elephant dyan sa Manila Zoo dahil sa sobrang init. Hindi ba pwedeng namatay yung sa sakit o sa katandaan na? O, diba? Sir naman. Kung wala na po kayong ibang maisip dyan, sir, kung wala na po kayong papandayin na batas dyan sa Senado, sir, marami pong gustong pumalit dyan sa pwesto nyo. Pwede na po kayong bumaba dahil malapit na po yung eleksyon, yung midterm election, sir. O, diba? Pwede ba, sir, mag-isip naman kayo yung matino, yung may sense, huwag yung nonsense, sir. Hindi ba? Dahil yung Manila Zoo na yan, sir, educational trip yan, self-field trip ng mga estudyante, ng mga kabataang Filipino, na kahit nasa Mindanao, Visayas man, especially dyan sa may Central Luzon, ay talagang napunta po sila dyan talaga. Isang araw pa lang, hindi na umubra kay Mayor Rahane, marami talagang hindi papayag. Marami talaga hindi awa ang magpuprotesta nun, Ma'am Elsie, dahil hindi pwedeng tanggalin o hindi pwedeng walain yung Manila Zoo na yan dahil isa na po yung heritage park heritage na zoo sa bansa ng Pilipinas. Dapat noon pa, nung madungis pang Manila Zoo na yan, hindi ngayon na bis na umayos na, pinaganda na, pinunduhan ng malaki, tapos sa kanila gagalawin, ililipat na yon. Napaka-nonsense naman yung pag-iisip mo, sir. Ang bagong Manila Zoo serve as the site of many field trips. Yes, ma'am. Kasi nga, naalala ko pa dati, nung nag-aral ako ng high school, balak po ng paaralan namin ng administrator na dyan po kami mag-field trip. Ngunit nga, dahil sa siguro walang masyadong budget at malayo, ay talagang gagastos yung mga estudyante dyan ng malaking halaga, ay kinancel na rin. Pero yung iba pong paaralan sa Mindanao ay napunta po dyan, Sir Tolentino. Kaya, wag mo pong ipagkait sa mamamayang Pilipino, sir, yang Manila Zoo. Oh, di ba, sir? Ang aga-aga pa, nangampanya na po kayo, namumulitika na po kayo. Kung wala na po kayong magawang mapanday na batas dyan sa Senado, mag-file po kayo ng resignation. Matik yan. Kung wala pa rin kayong magawa dyan, pwede mo naman paghamunin yan dyan si Senator Robin Padilla, Kakasayan, Senator Bato de la Rosa, yan, si Mig Subire, yan. Kung wala na kayong ibang magawa dyan, magsuntukan na lang kayo dyan. Huwag yung pakialaman yung huwag yung pakialaman yung nahimik ng mga animals dyan sa Manila Zoo. Dahil hindi po yan pinabiyaan ng pamalaang Maynila. Inalagaan po yan, pinapakain ng masustansya at sakto sa kanilang kalusugan. Wag nyo pong pakialaman yan. Baka mag-alsa yung mga taong bayan, baka hindi kayo
pagtapos ng termino nyo dyan sa Senado, ang Manila Zoo ay nagiging family bonding ng mga pamilya. Yes, isa din po yan. Dahil every Sunday po ay talagang marami pong namamasyal dyan, lalo na yung mga kabataan, dahil gusto nilang makita yung mga hindi na nakita sa kanilang lugar na mga animals. Especially po yung mga white tiger dyan. Oo. Marami pang sanang idagdag si Urmesco ng mga animals dyan. Ngunit siguro naubusan lang talaga ng pundo. Pero pag may pundo naman, dadagdagan po yan at papalitan po yung si Maale, yung elephant na namatay. Hindi po namatay sa init yun, Sir Tolentino. Namatay po yun sa katandaan at may sakit. Ang mga animal sa zoo ay nagiging therapy ng mga depressed, lonely at iba pang PWD. Tama po, Ma'am Elsie. Dahil alam niyo mga Kuya Magayas, especially po pag galing po kayo sa Visayas at Luzon, mostly po mga teenager po yung edad. Kahit ako nga dati nung napunta ko sa Manila, talagang gustong-gusto ko talaga na pumunta dyan sa Manila Zoo. Yun kasing gusto ng mga kabataan. Continue naman ang mga proyekto sa Manila, kaso si Mayora di mahilig ilahad sa social media. Yes. Mayroon po Manny Pacquiao, mayroon po silang social media feeds na Manila Information. Ngayon, ano ba 'yun? Manila Information. Meron po namang feeds ang si Ma'am Hani Lacuna, especially po sa Manila Information Office. Ano ba yung exact nito na name? Manila Public Information Office. Yan po yung SOCME nila o social media. Kung ano pong ginagawa, andyan po, nakapost po, nakalive din po sila kung sa mga kaganapan po sa Manila. Ayan po. Ito po yung social account ng MPIO ng Pamalaang Maynila. Very educational ang zoo. Everything in there ay about science that help the curriculum. Yes, ma'am. Alam niyo mga Kuya Magay, si Ma'am Melcy, talagang siguro fail o random po niya pag nilipat po yung mga animals dyan sa Masungi dahil si Ma'am Melcy po, isa po yung teacher. At alam niya, pag estudyante ka, lalo na pag elementary o high school, ay talagang may time talaga na mag-field trip yan. O diba? Especially po sa Pilipinas, ay kaso si Ma'am Melcy nasa US po siya. Sa Pilipinas talaga, ang number one talaga doon na gustong targetin ng administrator ng paaralan is yung Manila Zoo dahil nga educational siya. Oo. Tapos, talagang marami talagang hindi papayag. Marami po talagang hindi papayag na ilipat yung mga animals dyan. Kahit sino po, especially po yung Pamalang Manila kasi ginastusan po yan ng milyones po. E paano sila babawi sa ginastos nila kung kukunin yung mga hayop dyan? O di ba? Talagang mali po ang naisip ni Sir Tolentino. Kumbaga bagsak siya pag nilipat po niya yung mga hayop dyan sa Manila Zoo, pag ilipat talaga doon sa Masungi Zoo Reserve Foundation. Hindi ka na mananalo talaga, sir. Pag pinagpatuloy mo pa yan, sir. Pag ipopost mo pa yan, sir, ay nako, kung na magsasabi sa iyo, sir, di ka na talaga mananalo. Sabi ni Ma'am Melcy, shout out po muna tayo, no? Shout out po. Sabi po ni Ma'am Melcy, ang zoo ay part ng curriculum dahil sa mga real and live animals na pwedeng hands-on lalo na sa mga bata. Yun po. Tama po. Talagang tamang-tama po si Ma'am Melcy, mga boys. So, mahina pong signal natin. Wala. So, talagang pangit po talaga isipin na okay na yung lugar, bakit kailangan pang ipaglilipat yung mga hayop dyan?
Ha? Bakit yung pa kailangan ilipat-lipat yan? Nahimik yung mga animals dyan eh. Oh, sabi ni Ma'am Elsie, basta ang importante hindi na matutuloy. Yes. Magandang balita po yun, Ma'am, na hindi na talaga matutuloy. Dahil pag natuloy iyon, ay nako. Tapos ito pa mga koys, oh. Ayan. Ayan, oh. Basahin nyo. Ayan. Ayan, oh. From News 5 everywhere. Iminungkahi ni Senator Francis Tolentino ang relokasyon ng Manila Zoo at mga hayop nito sa Masungi Zoo Reserve sa Baras, Rizal. Bukas naman ang Masungi Zoo Reserve Foundation sa planong ito. Ani co-founder and Dumalyang, yung babae kanina, kapag geopark ang isang lugar, hindi naman ibig sabihin nito na lahat ay strict protection. Meron din talagang mga aspeto ng sustainable development. Magandang recommendation ito. Malaki rin yung pwedeng ambag niyan sa environment education. Ganon po ba, ma'am? Ang alam po kasi namin, ma'am, mas gusto ng taong bayan na dyan lang po yung mga hayop sa may Malate, Manila. Dahil mas marami pong tao na may alam sa lugar na iyan. At every Sunday po, at talagang dagsa po yung tao dyan. Especially pag mag-family bonding po. Opo, sabi po ni Manny Pacquiao, ay gala tayo duduyti sa Manila Zoo bago uwi ng Mindanao. Oo, maganda yon. Sabi po ni Ma'am Elsie, accessible na ang location ng zoo sa Manila. Kaya nga, ma'am, siguro lahat po ng mga tao sa buong Pilipinas ay alam po nila talaga, accessible po talaga yon, yung lugar na iyon, no? Dalagang at malapit rin malapit rin sa Central Luzon, o sakop talaga siya sa Central Luzon, kaya mas madali po nilang mapuntahan kaysa pupunta pa po sila ng Rizal, ay medyo malayo yon, tsaka bundok yon, ha, bundok yon. So grabe mga quiz, mga gayas, no? So mapaisip po tayo, bakit kaya naisip yun ni Senator Tolentino na sa katagalan, dapat noon pa, noong pangit pa yung Manila Zoo na yan, noong hindi pa si Yormisco, noong hindi pa binago ni Yormisco. Di ba? Ngayon na maganda na, binago na, tapos plano pa nilang ilipat yung mga animals dyan. So hindi ba nila naisip kung yung ginastos, well, sila naman talaga ay walang pakialam naman talaga nila na magastos sila ng pira ng kaba ng gobyerno o ng pira ng taong bayan. Wala po silang pakialam noon talaga. Oh, yun po ang kaibahan ni Yorme Isko sa ibang mga politician. Kasi si Yorme Isko, yung pira ng taong bayan, yung pira ng kaba ng gobyerno, ayaw niyang magastos sa hindi maganda. Kaya nga nagawa niya yung mga pabahay, ospital, at isa din yung Manila Zoo. Dahil alam niya, nakikita yan at yung kita mababalik sa kaban ng pamalaang Manila. Oh, hindi yung iniisip nila, piruin mo yung pag-iisip nila, mga kuys, mga gayas. Malaking gastos dyan. Anong gusto nila? Masayang yung gastos ng gobyerno? Sayangin lang. Kasi ganyan sila eh. Mahilig po silang magsayang ng pira sa taong bayan. Pira sa kaba ng gobyerno. Kaya hindi po nila iniisip na kung ano po yung kahinatnan kung sakaling ilipat yung Manila Zoo o yung mga animals sa Manila Zoo. So paano makakabawi yung pamalang Maynila niyan? Buti na lang ay talagang ayaw na ayaw talaga ng Manileño, especially po kay Mayora. Palakpak ka naman dyan kasi wala tayong sounds effect. Ayan, manual palakpak tayo. Good job, Madam Mayora Hani Lacuna, dahil hindi po talaga kayo pumayag. No, di ba? Paano
kung talagang ipupuso ni Senator Tolentino, so paano mababayaran yung inutang ng Pamalang Manila na ginastos dyan? So, talagang hindi po talaga sila nag-iisip. Yun nga, sinasabi ko kanina na talagang sanay po sila magwaldas ng pera sa taong bayan. Kasi makikita mo naman dyan mismo, di ba? Makikita mo sa kanyang sinasabi na talagang hindi po niya pinag-isipan na kahit na gumastos yung pamahalaan ng Manila, so bahala na yung mga milyon-milyones na ginastos yan na hindi makakabawi yung pamahalang Manila. Oh, dahil sanay po sila kasing magwaldas ng pera. Ganun po. Kaya mga ganyan, mga politiko, mga trapo, huwag nyo na po yung iboto. Oo. Kung na magsabi, yung bang parang grabe lang pag makapagwaldas ng pera ng taong bayan, ganun naman po talagang ibig sabihin niya. Oh, bago pa yung Manila Zoo. Oh, malaking ginastos diyan tapos balak pa niya. So, sayang yung ginastos dyan kung balak niyang ililipat na yung mga hayop doon sa Masongi Park, o diba?